Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay isang rap battle na kupal. Talagang isang rap battle na talagang napaka-foul na talaga. Hindi ko alam kung for the clout lang tong ginagawa ng laglagan rap battle na YouTube channel o sinadya ba talaga ng MC na yon. Sadyang walang respeto sa kapwa MC, mga ka-plastic. So bakit ko to nasabi? Kasi sa lahat ng rap battle na napanood ko, ito lang pong laglagan rap battle league ang nakita natin na napakawalang modo at walang respeto sa kapwa MC pagdating sa mga balitaktakan o pataasan ng bara o spit ng bars. Pero ito, ibang-iba ito sa mga napanood ng mga kabataan ngayon. At sadyang nakaka-alarma ito dahil marami mga kabataan ang nanonood sa mga ganitong content. Tapos hinahayaan ng mismong organizer ng laglagang rap battle na sasaktan na lang ang mga MC na ini-invite nila para mag-battle sa kanilang liga. So, yun yung pinakamalaking pagkakamali ng isang organizer. 'Di ba? So, mamaya papaliwanag natin kung bakit sobrang illegal yung ganitong klaseng rap battle na hindi na dapat tutularan at dapat binubura na ito sa social media. Itong mga ganitong klaseng rap battle channel dito sa YouTube. So, paano nangyari na umabot sa puntong nagsapakan sila at mayroon pang kasunod na video na ipapakita ko sa inyo after niyang masapak itong si DOK ba? Sino ba yung ano? So malalaman natin kung sino yung nasapak, si DOK o si Cascade. So panoorin natin yung video para yung kabuuang video. Medyo mahaba-haba tong reaction video natin dahil para ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung mga possibly na legalities na mangyayari na responsibilidad ng isang organizer ng laglagan rap battle kung ano ang pwedeng isanksyon dito since siya yung nag-organize tas pinabayaan niya yung mga MC na nagsasakitan sa harapan ng kamera. So panoorin natin. Sulong Tournament 2. Game. Sulong Tournament 2. Street Vengeance 2. Naglagan Rap Battle League magingay. Let's go. Shoutout syempre sa Lakot ni Alas, Lihitimo, sa Maharlika, kay Boss Titan, thank you. Boss Jump sa Federal KTV Bar. Yan. Siyempre, JMJ Builders, Boss JJ Podcast, Shengan Chomay na MJC, order na kayo dyan. Siyempre, Rap and Rap. Syempre, shoutout din syempre, Rapugutan, Pulo, Motos Battle League, FRBL, yan. Actually di na ako si Dadson, pangalan ko di na ako si Cascade, ang pangalan ko ngayon is Dadson, which is D-U-D-S-O-N. Gusto ko nga pala Dadson. Tapos gusto ko nga pala i-shoutout ang Green Bandana Exclusives, and sila pala yung grupo ko. Shoutout sa family ko at sa mga tao dito. Maraming salamat kasi kung wala kayo. Okay! Si DOK pala yung nasapak. Shoutout dyan sa Pranya Rebels, Bridge Entertainment, More Beach, Inilika, 187, Inilika. Babasahin ko to. Wasak ba? Battle na parating! Pakinggan natin! Cascade! Doc! What the fuck? Nagkita na naman tayo pero iba yung pagkikita natin. Kasi ngayon ang pagkikita natin, meron akong sama ng loob sa'yo. Meron akong sama ng loob sa'yo. Una sa lahat, tanga ba ako para tanggapin tong battle na to? Pero kaya ako to
Pero kaya ako to tinanggap tong battle dahil sa mga paninira mo. Dahil sa mga Tropa. dahil sa mga paninira mo. Tapos what the fuck, pwede mo bang tanggalin yung mask mo? Pakita mo naman yung dokling mong mata. Tanginang Parang hindi ako nabubuhayan sa mga bara nila, no. Napaka immature. Baga, hindi dumaan sa tryouts, mga ka-plastic. And that's the reason why kung bakit ang flip top dumadaan sa tryouts yung mga MCing gustong lumahok. Yun ay dahil hindi basta-basta ang flip top na yun nga, lalo na yan at sobrang laki ng platform nila. So, napaka walang kwenta. Ayan, bakit malaki tapos tabingi? Kinantot ba yun ng bubuyog? Hindi pa nga nagkakaroon ng duyog pero nilalamon na kita gamit ang aking mga makatang taludtod. 35 years old pero mukhang senior citizen, bigyan nyo nga to ng pangtukod. I'm the king and I got the invisible crown. Kaya oras mo nang lumuhod. Ako atake ko mala Poseidon, sakyan mo ang aking alon. At ikaw ay malulunod. Hindi malaki ang iyong kinikita sa iyong katangahan, kaya wag kang hambog. Tapos yung lamig mo, Wala to. ng aking init, pero ikaw yung masusunog. Balita ko yung nagkaroon ka ng fame at nagkaroon ka ng malita at bigla kang yumabang. Tandaan mo, sumikat ka sa katangahan, hindi sa kaangasan. Tapos hindi pa malaki ang iyong kinikita sa katangahan. O di ba parang Una nakakabuisit talaga yung mga nakikiyes man dyan sa rap battle. Akala mo naman ang bigat ng bara niya. Sorry to say Kumbaga wala pa to, mga bagito lang to sa rap battle. May masabi lang, di ba? Talagang malayong malayo. Parang ang level niya kay Badang tsaka kay Tweng. Yan, mga ganyang MC, mga kalibel lang ni Tweng yan tsaka ni Badang. Maaari pa. Kaya kapag pumasok si Badang tsaka si Tweng dyan sa laglagan rap battle, sila na yung pinaka mayor dyan, pinaka seniority. Di ba? Kung pabanuan lang ang labanan, wala na. Alam mo, nagcho-choke na. First round pa lang choke agad. Na may mental block agad. lang. Wala kang kwenta. Ikaw ay 35. Ikaw ay 35. Tapos narinig ko, palamunin ka pa rin sa mga balita. Walang rhyme, bugok. Napalamunin ka pa rin sa balita. Ala. And Doc, I'm gonna get you killed. Yeah? I'm gonna get you killed, even though Who? it's not my best. Yeah. I can forgive you, but I can never forget what you did. Whoa. I can English kill you ka without a pa. rap beat, and you're gonna be dead. I can kill you without a rap beat, and you're gonna be dead. You're famous. It sucks to be you because you're famous, but you don't got some bread. It's true that you don't got some bread. I want to do my best because I don't want to put all my potential on someone that is weak like this opponent. Like Tapos, you. Doc, alam mo hindi sa'yo bagay maging doktor. Kahit may pangalan ka, kahit may doc sa pangalan mo, yung itsura mo pang konduktor. Time. Yan na. Yo! Di okay ba yan? Kung mo sinulatan yan, nag-English ka pa. Parang tanga, no? Dapat sa'yo, bumalik ka ng kinder. Kasi, di ka naman pwedeng rapper eh. Ikaw, si Boy, labo. Malabo kang manalo. Ang lakas pa na ito manggago. Siya pa. Sa akin sumaba yung loob. Dapat nga ako eh. Kasi ikaw yung malakas manggago. At ibabalik ko lang yung sinabi niya. Ako nanira sa'yo. Ikaw ang nanira sa sarili mo. Kaya sila ka na sa akin!
tangina mo! Ano connect? Pinuri kitang kaibigan. Pero, tangina peke ito. Huwag nyo to lalapitan. Kasi, pagtalikod mo, titirahin ka niyan. O, alam mo na, yung strategy nito. Kasi kupal to. Kupal ka sa larangan. Kaya hindi ka sumisikat. Alam mo kung bakit? Kasi, kitang daliri sa'yo. Kakahate mo, tingnan mo, lumabo yung mata mo. Kasi, puro kagaguhan lang naman ng utak mo. Ma-English ka pa? English ka pa? Barok ka naman. Dapat sa'yo mag-translator ka na lang, boy. Lahat na sasabihin ko, Englishin mo ha. Ha? Tangina mo. Englishin mo. Motherfucker. First round pa lang, pinakita na tayo ni DOK na hinahawakan na niya itong si Cascade. DOK ba? DOK nga. Pinapakitaan na tayo ni DOK na hinahawakan niya itong si Cascade. Bawal yun sa rap battle, kahit sa rap battle league. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit bawal. Diba? So, etong mga bara nilang dalawa, walang connect. Diba? Nakikita nyo naman bawat mga salita nila, spit the bars without connecting in the other sentence. First bars, kokonekta niya sa second bars na malayo yung konsepto. It doesn't make sense. Parang ang nangyayari, meron lang masabi. Walang kinabisadong linya. Freestyle lang yata to mga ka-plastic. Nakita mo to, yung baril na to? Kung naging totoo lang to, kung baka na, putang ina mo. Yung camera, nakaharap sa'yo, nagbaburst ka, puro pahiya lang naman, walang kwenta. Tangina, ampaw. Tangina. Wala pang rhyme ang mga bara nila. Wala lang, parang nagkipagkwentuhan lang. Ang mga nanonood lang naman dito, yung mga below 18 years old na kabataan, na natutuwa sa mga ganitong klaseng usapin mga ka-plastic. Hindi ko alam kung sino yung organizer netong laglagan na rap battle kasi hindi naman niya pinakilala ang kanyang sarili at saka napakatipid sa editing process ng kanilang video. Walang man lang introduction, wala man lang watermark na, yan, kakapirasong watermark na laglagan na parang galing pa yata sa CapCut yung edit na hindi man lang inayos, di ba? Tapos yung mga gunggong sa likod na nanonood, ang tanong, naiintindihan nyo ba mga pinagsasasabi ng mga taong yan? Di ba? Laglagan. Parang nalaglag to. Kahit tanong mo doon sa speech bars, natentay nila ako. Tanong mo kay Mike Sweep sa sulugan, sinunog kita doon, gago ah. Sabi ko pa kay Ratchuswal kilala mo ba to? Si Boy Labo. Hindi ka daw niya kilala. Kasi sa industriya ng rap, di ka sisikat, malabo! Di ba na real talk ka daw? Kasi sinasabi ko lang yung mga katotohanan na dapat mong ingatan. Ingatan mo yung mga totoong kaibigan. Tulad ko. Saan kita sinama? Nandun tayo ko lang OGKBP, yung gangsta. Gumagang sign pa, uy gago, wala kang burn. So mo 30 seconds kita, massacre. Sabi pa ni kabarkada, sino yan? Di ko naman yung kabarkada. Kasi wala naman itong kabarkada lagi lang ito nagsosolo Yan ang epekto pag peke ang pagkatao. Time. Wala nang bara, no? 50% Parang ng chismis. pinagsasabi mo hindi totoo, it's all cap. Puro ka storytelling, tangina. I'm about to set my mouth on full blast. Mas malakas ako kumpara dati kaya matitikman mo ang aking panibagong class. This time, I'm gonna go on full attack. Aking paniba. Choke ulit. Okay. Ay nako. And that's the reason why kung bakit di kayo makapasok sa flip top. Ganyan kasi kayo.
Hindi nyo pinaghahandaan yung mga bara ninyo. Tapos umi-English ka pa. Kaya tama sinabi ni DOK. Pa-English ka pa, barok ka naman. Diba? Wala. Hindi naman ako kumakampi kay DOK. Ito kasi siyempre mga independent rapper yan na bagito lang yan na kumbaga hindi pa talaga hasa yung mga skills nila sa rap battle. Baga kinakapapa lang nila yung persona nila sa rap battle, mga kaplastic. Pero ganun pa man, ituloy-tuloy nyo lang yung katangahan ninyo. Matitikman mo ang aking panibagong class. Ang aking this time mas malaki yung muscle ng dila ko, kaya this time I'm not gonna lack. I'm gonna go on full attack. When I attack, What you will the feel, I'm gonna say the real things about you, and you will feel betrayed when I attack. Isa ka. Uy. Isa kang Isa kang tanga. Isa kang silakbo! Sunog ka sa akin! Gagawin kitang abo! Sabay lalagay kita sa akin tubibo! Sabay magsisindi ako hanggat ikaw ay maging usok na sumasayaw sa hangin na nadadaan at bubulong sa tenga ng mga iyong relatibo na ikaw ay naging yumaong na natalo! Yes, totoo yung magiging yumaong ka na natalo. Alam nyo ba si Doc? Meron tong kamanyakan na ginawa last year dahil kay Sai at Nitnit. Tangina, si Doc sa sobrang delusional nitong kupal, niligawan niya pa rin si Nitnit kahit alam na may boyfriend. Pero Personal na yan. binasted siya. Binasted siya. Kahit alam mo may boyfriend, no, tigas ng ulo mo, niligawan mo pa rin. Sarap mong kotongan. Mamaya gagawin mo na nga eh. Ang problema pa doon, alam mo, in-stock mo si Nitnit hanggat makarating ka sa bahay nila. Nagsumbong si Nitnit, pero mabuti hindi sa pulis ipinablatter siya. Kaya sa mga babae na nandito, isang babala, pag nakita nyo si Doc sa event, huwag yung kalimutan tumalikod kasi mamaya baka may isang tigang na sigbin at baka ma-rape kayo nito. Tiging. Ano pa? And una sa lahat, Doc, lahat ng mga sinasabi, puro joke ngayon. Pasensya na kung di ko napaghandaan. Masyadong tinamad kasi masyado kitang Ano? estimate. Pero sa susunod, Parang sinabi na yan ni hindi daw sila hindi siya nag-practice. Para si Saito. Alam mo, sa rap battle, walang reasonable dyan. Hindi rason na hindi ka nakapag-practice. Partida, sinabihan ka ni DOK, 2 buwan mong inensayo yan. Imposibleng sa loob ng 2 buwan hindi mo pa mapag-practicean yan. Kalokohan yon, mga kaplastik. Kung ikaw ay professional MC o napakagaling mong gumawa ng bara, matutulad ka sa mga linyahan ni Looney na kahit 1 segundo lang, kahit 10 minuto lang, kaya niyang bumuo ng mga bara nang hindi nabubulol, nang hindi na-choke. Diba? Yan ang sikreto kung bakit napakagaling na rapper yan sila Looney. Diba? Tapos ikaw magrarason ka, hindi ka nakapaghanda. Samantalang mayroon kayong 2 months para mapag-ensayuhan nyo yung mga bara ninyo. Partida hindi nga umabot ng 20-minute video yung bawat bars ninyo. So ibig sabihin, napakaliit lang ng kinabisado ninyong bara kada verse. Pero hindi mo nagawang i-execute ng maayos. O sadya lang ba kayong napakabaguan lang sa industriya ng rap? Kaya, and that's the reason why kung bakit napaka-purol lang napaka-purol lang iyong skills pagdating sa rap. Diba? Doc, lahat ng mga sinasabi, puro joke ngayon. Pasensya na kung di ko napaghandaan. Masyadong tinamad kasi masyado kitang in-underestimate. Pero sa susunod,
Wala na sa rhyme, no? Pero sa susunod na battle, pag nagkaroon ng rematch, panigurado kahit ilabas mo yung potential ko, tapos yung potential mo, ako pa rin yung mananalo. Yung time na. Yo, Ito na yung moment of truth. Nagpiling ka panalo. Yung gago, i-play mo nga. Play mo yung pinakamalupit Ito na. para sa kanya. Oh. Para sa iyo yan, ha. Pakinggan mo. And Tagalog to English translation from English. could be Hindi mo mabuti, ah. utak talangka. Utak talangka ka. The term utak talangka was coined by writer Ninuchka Ruska as a way to compare crabs or talangka inside a clay pot or palayok. Grab mentality! May trivia pa siya, no? Mga grupo ng tao Grupo? ay klase ng pag-iisip na Pag-iisip na. hindi ko makukuha o makakamit ng isang bagay ay hindi mo rin ito maaaring makuha. Oh, di mo makuha, di ba? Na pag-uugali Alam mo bakit? Tonto pa yung organizer. Ayun, no? ay kahawig din ito ang kasabihan na kapag Grabe. bunga ang puno ay binabato ito. Oh, di ba? Nakita mo yung itlog. Nakita mo na talaga yung itlog, literal. Nakita siya talaga literal. Hindi na umabot ng round 3, no? Round 2 pa lang yung bara na yan. Dahil dyan, mga ka-plastic, may kasunod na scene yan. Nakita mo yun? Komedyante. Ito po yung kasunod na pangyayari about dyan sa nakita na niya talaga yung itlog literal. So panoorin natin yon. Ito. Wala akong damit, hindi ko kasama sa script, gago! Gago, sa amin Hindi yun. ba? Props ka eh. Kaya nga battle eh. Bobo ka ba? Tanga ka eh. Kasi hindi daw kasama sa script yon, mga ka-plastic. Sabi ni Cascade. Tapos ang katwiran ni DOK, props nga daw yun. Alam mo, kahit props yun, maraming MC na gumawa ng props. Ang pinaka number 1 na MC ng Flip Top ay si Tweng, mga ka-plastic. Si Tweng ang kauna-unahang MC na nag props sa mga entablado. Pero never niyang tinouch o hinawakan ng kanyang mga opponent. Dahil napaka-foul yun sa flip-top industry, dahil wala namang sinabi na kapag ikaw ay babattle ay hahawakan mo o babatukan mo o something na kwekwelyoan mo sa damit yung kalaban mo sa sa rap battle. Ngayon galit na galit itong si DOK, inaawat na siya. So hindi natin alam kung ano yung malinaw na pangyayari dyan dahil walang full video para dyan. Sabi ni yung author ng nag-post nito na si Christian Sinane, pre-practice naman pala yung paghampas. Binasagan ng itlog, hindi naman birthday. Sabi ni CJ, kita mo yung ginawa ni Japorms kay Kahir, dinuraan at kinundina ni Enigma yun. O, tama? Kasi pambababoy na yun at ikaw babasagan mo ng itlog yung kabatel mo. Abay, may saltik ka na anong props ulul. Pambababoy yan sa liga at sa kabatel. Bakit hinayaan ng most of the top
bakit hinayaan ng organizer ng Daglagan Rap Battle League na masaktan ng kanilang mga guests o ng mga MC. Tingnan mo, binigyan niya ng halimbawa si Enigma ay binan siguro itong si Japorms tsaka si Kahir. Dahil dinuraan daw itong si Kahir si Japorms. So hindi ko alam kung recorded video ito sa Flip Top Battle League na sa YouTube channel ni Enigma. Pero ito, base sa komento na CJ, ay kinundina niya. Kahit nga lang yung di ba? Ang dami nang nababan sa Flip Top. Balita ko naban na rin si Lanceta. Hindi ko lang alam kung bakit naban yung mga yan. Ang daming naban ngayon. Gawa ng kasi pati yata itong huli. Si Apex. Si Apex kung di ako nagkakamali. Naban din yun. Ang rason ng pagkaban niya dahil sa Rap Battle League politics. So ibig sabihin ng Rap Battle League politics, yung may mga pinapaboran si Enigma na kung saan may palakasan. In short, may nangyayaring lutuan. 'Di ba? Noon pa naman 'yan, usapan na 'yan sa Flip Top na may luto talagang laban diyan. 'Di ba? Kung sino yung malaking tao, yun ang mananalo sa Flip Top. 'Di ba? Sabi naman ni Emmanuel, props naman pala makabattle kaya ulit tapos magdala ako ng martilyo. Wala kayong full video na pangyayari na nagsuntukan sila? Para naman napanood natin. Kung ako sa nakaputi, nag-spit muna siya sabay sabi ng gusto mo ng punchline. Ito punchline sabay suntok di lupit ng rebat niya. Hindi na, kasi makakapagsalag pa yung tao yun na yung pagkakataon niya nung nakaharap na siya sa camera at sinabihan niya na nakita mo ba yung itlog? nakita talaga niya itlog literally mga ka-plastic. Hindi kasi rason yung props. So ibig sabihin nun obligasyon niya magdala ng props para manakit ng kapwa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung bakit bawal yan. Kahit sa sunugan, bawal yan. Eto, panoorin natin to. Sabi na nga ba si Righteous One naka-FMCC na naman? Saan mo nabili yan, tol? Sa SM City, Bulacan? Alam ko. Masama tawanan na may kapansanan yun ang sabi ng iba. Pero di naman kita tinatawanan nilalait lang kita. Pustahan tayo kanina ka pa, naihisa ka ba? Malungkot siya araw-araw dahil sa maikli niyang paa. Magpasalamat ka na lang may mga kaibigan ka pa o kaya magpakamatay ka para next life mo caterpillar ka na. Imposibleng maging Sagittarius yan si Righteous One. Putang ina, may virus yan. Tinan mo nga itsura ng paa, parang instrumental -1. Tapos talabang ka sa akin para ka nakipag one-on-one sa atom bomb. Mamaya-maya bubula na naman yung gilagid mo na parang bubble gum. Kasi yung talsik mo lumalaway. Tinan mo, umunguso ka pa. Hindi ka pa nga nakakasibak, pero bakit may tulo ka na? I do this for the culture. Yan ang lagi sinasabi mo sa media. Pero yung laway mo na panes, may sarili ng culture yung bakterya. Ikaw ang dahilan kung bakit gumuho ang bahay nyo. Lumambot yung lupang tinitirikan dahil sa kakatulo ng laway mo. Tatadtarin ko pa rin to kahit walang kwenta tong kaaway. Pasensya na pero naiwan ko yata yung konsensya ko sa bahay. At malamang marami magagalit sa battle na to, hindi na sa akin bago yon. Hindi ako natatakot papunta sa impyerno. Galing na ako doon! Hinawakan ni Looney itong si take note, hinawakan niya itong si Looney, si Righteous One. So ito ang sabi ngayon ni Mike Swift.
so righteous. Let's go. I'm sorry, man. Ayun. No touch him, bro. So, sabi ni Looney, I'm sorry, bro. So, ibig sabihin nun, from the start pa lang, meron na silang policy sa rap battle nila na bawal hawakan, kwelyuhan, o saktan ang kanilang opponent during the rap battle. So, ibig sabihin, organized lahat. Sa ng kahit anong aspeto pag nandiyan na kayo sa loob ng battle. And that's the reason why na kailangan may accountability yung mismong nag-organize ng laglagan battle. Pananagutan niya yan. Kasi hinayaan niya na manakit yung isang MC na si DOK. Kahit pa sabihin mong binasagan lang siya ng itlog sa ulo may impact yun mga ka-plastic. May impact yun. O, di ba? May impact yun mga ka-plastic. Kahit pa sabihin mong tinampal ka sa ulo ng itlog. Bukod sa nasaktan na siya, nabatukan mo, nadumihan pa yung kanyang ulo tsaka ng damit. Wala siyang pamalit nun. Yan ang rason niya. Wala siyang pamalit, sabi ni Cascade. At hindi kasama sa script yun. Okay sana kung napagsausapan nila yan from the start, nag-meeting sila mayroon tayong gagawin na ganito, ganyan, bla bla bla. So, accountability ito ng laglagan battle. Hindi dapat tinotolerate ito mga ka-plastic. Kasi kung hahayaan nila na ganito yung environment sa kanilang rap battle, hindi malayong hindi nila namamalayan na baka meron na mga armas yan. Lalo na yan, hindi na iiwasan sa hip-hop, sa mundo ng hip-hop, na may away gang dyan. Kagaya na lang nung nakaraan na nasa flip top na may napanood ako. Gusto nilang mag-abangan, magsusuntukan daw sila sa labas. Hindi ko lang maalala kung sinong MC yon. Hindi kasi siya gaanong sikat nun, pero napanood ko yon. Aabangan daw niya sa labas para magsuntukan sila. Accountability na ni Enigma yon. Kapag may nangyari sa MC na yon, pananagutan niya yon kasi sa mismong rap battle nangyari. O kahit pa sabihin mong tapos na yung rap battle tapos biglang nagkainitan sila sa labas, accountability ni ni Enigma. Sana yung nag-organize nitong laglagan rap battle, responsibilidad mo yan dahil hinayaan mo na ganyan-ganyan ninyo mga MC. Hindi nakakatuwa yun mga ka-plastic. Pag sinabing spit bars lang, rap battle lang. Pwede mo nang murahin, 'di ba? Wala namang bawal sa pagmumura Iba nga damayan pa nga ng pamilya, 'di ba? Tinigil na rin ng flip top yan, yung mga damayan ng pamilya, banggitan ng mga taong namatay na. Kaya nga yung itong huling rap battle ni Shernan versus Sinyo. May mga nabanggit yata doon. Sino ba yun? May isa pa na blinerd ng flip top kasi namatay na yung MC na yon, dinamay pa. 'Di ba? Ibig sabihin nun, kaya blinerd yung pangalan na nabanggit kasi sa ngayon, uso na ngayon ng cyber libel. Yan yung iniiwasan ni Enigma na ayaw niyang mangyari na nagkakaroon ng ganong klaseng problema sa mundo ng liga nila. Sana naman ganun din sila, 'di ba? Isipin nila yung consequences na mangyayari. Hindi yung puro kayo banat ng banat. 'Di ba? Hinahayaan ninyo yung mga MC na nagsasakitan sa harapan ng kamera. Hindi ko nga alam kung dapat niya pinakita rin nila yung mga sumunod na pangyayari kung ano nangyari diyan. Ang pinakita lang, 'di ba, inawat na. So hindi natin alam kung pambunuan silang dalawa sa loob.
Pananagutan ito ng Laglagan Rap Battle organizer o yung nag-host niyan. Kasi siya ang humahawak sa mga taong ito, tapos hinahayaan nila na magbatukan o magsuntukan. Diba? Kaya nga hindi na natapos yung rap battle eh. Round 2 pa lang yun ha. Round 2 pa lang yun. Pero tingnan mo, tumabo ng Laglag battle rap nila ng 550,000 views. Tumabo sila dahil dun. Nag-trending sila eh. Kasi nag-expect yung mga viewers na baka may karugtong pa to eh. Tsaka hindi dapat to sinusuportahan mga ka-plastic. Yan ang tatandaan nyo, huwag nyo isuportahan tong mga ganitong rap battle kasi kung halimbawa may mga MC pa na sasali dyan sa liga na yan tapos gaganyanin nila. Sasaktan nila. Napaka-foul naman yun. Konting respeto naman. Huwag naman tayong bastos sa mga kapwa MC. Sana sa laglagan na rap battle na yan, kung sino man yung may-ari niyan, maging lesson to sa kanila na baka mapansin pa ito ng CICC at pag nakita nila na mayroong may elemento ng harassment o pang pananakit ng kapwa, eh maaaring makasuhan po yung may-ari ng laglagan rap battle. Kahit pa sabihin mong minor ano lang yan, minor injury lang yung ginawa ng dalawa o something na minor commotion lang yan, it may cause pa rin yan na baka sa labas ng liga nagpambuno pa rin yan. Di natin alam, di ba? O kaya bawian siya sa ibang lugar. Kasi mga yan, may mga gang yan eh. Di natin alam, pwedeng mangyari yun. Accountability ba ng laglagan na rap battle na may magpatayan sa labas dahil sa ginawa ng dalawa? Kasi dyan na nagsisimula yung gang war eh. Dyan na nagsisimula ang gang war. Sa mga suntukan na simple lang. Kumbaga, respeto naman mga ka-plastic. Responsibilidad yan ng organizer ng laglagan rap battle. And that's the reason why si Enigma nagbaban na ng mga MC. Para maiwasan ito. Yung mga ganitong insidente na umaabot sa puntong mayroon na nagsasakitan sa battle. At sana naman itong organizer ng laglagan rap battle maging be responsible sa mga nangyayari sa kanilang mga MC. Hindi yung natutuwa pa sila, nakikita ko kanina. Tuwan-tuwa pa sila na nakapanakit itong si DOK. O, DOK talaga. Hindi tama yun. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.